Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, pag-usapan natin itong si dating senadora ngayon ay Congresswoman Leila de Lima. Nag-react na si Leila de Lima dito sa dito sa paglabas ng ICC ng mga pangalan ng mga co-perpetrators. Kasama nga sa pinangalanan si Bato, si Bongo, si dating NBI Director Dan Tigueran, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, dating PDEA Chief Isidro Lapilla, dating PNP Chief Oscar Albayalde, si Danao, Kaskulan, yan yung mga pangalan eh. Ngayon, ang reaksyon ni Leila de Lima, ang sabi ni Leila de Lima, ito yung sabi niya, sabi ni Leila, mga kabunyog, ang sabi ni Leila de Lima, actually, ang sabi niya, noon pa daw kasi sinabi niya na yan. Kumbaga ang sabi ni Leila, noon pa sinabi niya na yan na maghinay-hinay kayo ng mga pinagagawa nyo. Maghinay-hinay kayo. Darating ang time sabi ni Leila, time and again, we warned these people, even from prison, that this day will come. Like Duterte, they did not listen. Mayayabang pa sila. In laying down the charges against Duterte, the ICC prosecutor also just made the world smaller for his co-perpetrators by naming them. They include Bato de la Rosa, Bongo, Vitaliano Aguirre II, and several PNP officials. Time and again, we warned these people, even from prison, that this day will come. Like Duterte, they did not listen. Mayayabang pa sila. Many of them will now go into hiding, joining Bato on the lam. No matter. Justice will always catch up with them. Justice will be served. Panahon na ng pagpapanagot sa pagpatay sa mga kapwa Pilipino. Oras na ng pagbabayad sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Justice is coming. Yun. Kumbaga, nung panahon kasi ng kasagsagan ng drug war ni Duterte, ang mga nagbuboses talaga noon na itigil yan, mali yan. Siyempre, ang civil society, ang Liberal Party, ang Bunyog kasama dyan. Si Leila de Lima, kahit nakakulong siya, labas siya ng labas ng nakasulat na mga statements, kinukundina ang ginagawa ni Duterte. Kaya lang, wala naman talaga, hindi naman pinakinggan yung mga pinagsasabi niya eh. Parang sino ba naman niya si Leila? Sikasuhin mo yung sarili mong problema. Di ba? Pero tama yung sinasabi ni Leila noon. Kung ngayon, akala nyo, hindi kayo mapapanagot, nagkakamali kayo. Darating ang time, mapapanagot kayo sa krimen ninyong yan. Walang krimen na hindi pinagbabayaran. Ngayon nga, nangyayari na. Kaya yun ang sinasabi ni Leila de Lima, na nag-warning na siya noon. Kasi dati rin siyang Justice Secretary. Dati siyang chairman ng Commission on Human Rights. Nakikita niya noon na grabe na ang ginagawa ng mga patayan nila Bato, nila Duterte. Ang policy talaga ng gobyerno, systematic na mga pagpatay sa drug war. Wala, malinaw naman yun na ang ginagawa noon ng mga pagpatay ng mga ng mga kriminal, ng mga pinaghihinalaang involved sa drugs, ay systematic, malawakan. Yun? Talagang sa mga nangyayari noon, makikita mo ang balita sa radyo, sa TV, sa social media, grabing napapatay na. Kaya lang wala eh. Walang makakapigil na noon kila Duterte, kila Bato. Kasi ang paniniwala nila, sila ang hari ng Pilipinas, walang makakapigil. Kaya lang nire-remind na noon ng mga civil society, ng mga human rights groups, ng mga pro-democracy groups na
igalang nyo naman ang buhay ng tao. Igalang nyo naman ang karapatang pantao. Ay wala eh. Talagang hindi naman ginalang nila Bato, nila Duterte. Anong galang-galang? Ang mga paliliwala nila noon. Bakit? Ginalang ba ng mga adik ang mga biktima nila? O mga ganon eh. Ganon yung narrative nila noon eh. Ginagawa namin to para sa kinakabukasan ng kabataan. Ganon yung ano. Hindi naman eh. The end does not justify the means. Wala. Wala sa kanila yon. Wala sa kanila yon. Ang tingin nila, wala. Walang makakapigil sa kanila at walang makakapagpanagot sa kanila. Doon sila nagkamali. Doon sila nagkamali. Kaya ito yung sinasabi ni Laila de Lima na nag-warning na siya noon, tayo noon, nag-warning na. Pinakinggan man lamang ba nila? Hindi. Kaya kung nangyayari ito ngayon, kasama sila sa mga co-perpetrators, kung ano ang tinanim, siya nga, yan ang ginawa nyo eh. Hindi naman tayo natutuwa sa paghihirap nila, pagdurusa nila, pero yan ang ginawa nila eh. Pagbayaran nila. Yan yun. Si Duterte, ganun ang statement eh. Sabi ni Duterte, wala sa aking problema yan. Ako talaga ang may niyan. Talagang ginawa ko yan para sa kabataan. Di ganun. Naman eh. Pinapanindigan ni Duterte, wala daw. Talaga daw ginawa niya yun. Siya daw nag-order. Si Bato, ganun din naman dati ang statement ni Bato. Basta ako, kung anong ginawa ko, papanindigan ko, walang mali sa ginawa ko, di sige. Gawin yung depensa yan. Sabi naman ni Bongo, wala, hindi ako involved dyan. Civilian lang ang mga posisyon ko sa gobyerno. Wala ako sa PNP, wala ako sa law enforcement. Sige. Lahat ng depensa nyo, gawin nyo na. Si Aguirre, ganun din. Hindi rin daw siya involved dyan. Sige na. Gawin nyo na. Kaya lang, noon pa kasi, nagsabi na noon si Laila de Lima at ang iba pa, mga simbahan, human rights groups, itigil yan. Yan? Paglabag yan sa karapatang pantao. Itaguyod ang rule of law. Hindi naman nila pinakinggan. Binaliwala nila. Yan. Kaya ngayon, kumbaga ngayon, pinagbabayaran nila. Kaya ang sabi nila de Lima, nag-warning na noon, binaliwala nyo, mayabang pa kayo. Yan ngayon ang nangyayari. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.